lumalala at lumalaki yung hindi pagkakaunawaan, baka umabot na ng parang personalan pa between Senator Ping Lacson, senador o na veterano, dating Police Director General, at ang bagitong senador na si Rodante Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Abay, pati pala yung mga interview sa media ni Ping Lacson, pati yung mga ipinopost ni Ping Lacson at ng kanyang staff sa kanyang social media account, ay minomonitor at pinapatulan ni Senador Marcoleta. Doon po sa issue yan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, Maleta issue, at saka yung give up ang Kalayaan Island Group na yan ay nasa teritoryo ng Pilipinas. Kamakalawa ho nag-speech pa si Marcoleta, Senador Marcoleta, para lang ho specific na kanyang questionin at kanyang punahin, banatan na rin yung ipinopost sa social media nitong kampo ni Senador Ping Lacson, na pinapalabas daw na out of context itong social media account ni Ping Lacson tungkol dun sa kanyang sinabing i-give up na lang ang KIG, Kalayaan Island Group, dyan po sa Palawan. Hindi pa ho natatapos ito. Pinaninindigan pa rin pala ni Marcoleta na out of context pa rin, na hindi rin man natin makita kung paano naging out of context yung mga comment at reaksyon ng tao. Dahil malinaw na malinaw. Kahit buuin mo yung kanyang statement o kahit putol-putulin mo, sinabi niya talaga, i-give up na lang natin ang KIG. Nandun yun Pero hindi makamove on itong si kampo ni Marcoleta. Kaya pati yung private account, pribadong account ng kampo ni Ping Lacson, minomonitor at pinakikialaman. Pinupuna na sinasabing mali at out of context daw. Yan ho yung isa sa mga basihan kung bakit ko sinasabi umiinit at hindi nakakaunawaan itong dalawang ito. Ako naman inatawa, mayroong nag-forward sa akin na isang followers na kung ano daw masasabi ko. Tinignan ko kung sino yung, ay naku. Mayroong vlogger naman na mga Duterte vlogger ang sinasabing natakot daw, naduwag daw si Ping Lacson kay Marcoleta. Alam niyo kasi talagang kayong mga Duterte supporters, vlogger man o civilian, ang hilig niyo mang-intriga ng duwag at takot or kung ano pang lingwaheng ginagamit niyo, salitang kanto. Ito, makinig kayo para kayo ay matuto kahit paano. Hindi man ako nagyayabang. Ganito yan. Pag ang isang tao ay binanatan ng kapwa at hindi siya pinatulan, hindi ibig sabihin duwag yung hindi pumatol. Ito, sample na lang. Pag si Juan de la Cruz binanatan si Pedro sa kung ano-ano mga isyo, hindi ibig sabihin hindi sumagot o hindi nag-react si Pedro ay duwag si Pedro. Mali po yung interpretation na yan. Posible kaya hindi sumagot si Pedro sa banat ni Juan kasi ayaw niyang ibaba yung level ni Pedro kay Juan. Yung po, isa yun. Pangalawa, pinangangatawanan ni Pedro na tama siya kahit anong sabihin ni Juan. Pangalawa yun. Pangatlo, ayun nga pong hindi nangangahulugan na siya takot. Maaring ayaw niyang ibaba ang level ni Pedro kay Juan. Ganun po yun. Kaya yung nagsasabing pag binanatan ka, para din sa social, dito sa social media, pag binanatan ka ng ibang political vlogger at hindi ka sumagot, sasabihin na takot, sasabihin tameme, kung ano pang mga lingwahe ng mga kanto boy, pasintabi na. Hindi po ganon. Kahit sa ating Panginoon, sinasabi nila, pag binanatan ka, huwag mong sagutin. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Yung alam mo, hindi niya alam. Yung level mo, mataas kaysa kanila. Ganon kasimple. Nakuha niyo? Kaya yung nagsasabing
si Lacson ay naduwag kay Marcoleta, yun ay for views and subscriber only. Pero sa totoo lang, nililinlang niyo sa mataas na antas ng pamumuhay at kaalaman ang inyong followers. Ako hindi. For your information and education ang aking topic. Ang hindi pagpatol sa banat ng kapwa ay yun ay mataas na level. Kasi ayaw niyang ibaba sa punto ng away. Ayaw niyang ibaba yung kanyang katwiran at pinanindigan tama siya, mali yung bumabanat sa kanya. Ganon po yun. Okay? Ang pananahimik at hindi pagsagot sa banat ng sinuman ay tamang pamamaraan. Kasi pag ibinaba mo ang level mo sa umaatake sa iyo o sumisira sa iyo, pati ikaw bababa. Mababang argumento yun. Kaya tandaan nyo mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga Pilipino. Kahit banatan kayo ng kahit sino, huwag lang masyadong personal. Manahimik kayo. At mas maganda. Kasi pag pinatulan mo pa, lalaki yun. Pangalawa, pinasikat mo pa yung pumapatol sa'yo. I-ignore mo lang, mas okay. Mas may katahimikan. Kaya tama yung ginawa ni Senador Ping Lacson. Balikan natin. Ano sabi ni Ping Lacson? Hindi ko napapatulan yan. Paninindigan ko na lang kung anong aking ginagawa. Okay, sino ngayon? O anong napala ni Marcoleta? Yung kanyang panggagalaiti na pati yung personal account ng isang tao, kapwa senador, binatulan niya. O anong nangyari ngayon? Wala. Kasi hindi siya pinatulan. Hindi ibinaba ni Lacson ang kanyang level kay Marcoleta. Hindi na pinalalaki ni Lacson. Ang pananahimik ay pinaninindigan ang ibig sabihin yan. Pinaninindigan niya kung ano ang kanyang ginagawa at sinasabi. In other words, alam ni Ping Lacson ang kanyang ginagawa at sinasabi. Si Marcoleta ngayon ang namumblema. Kasi hindi na nga siya pinatulan. Nag-iingay pa siya. O ano ngayon nangyari? Wala. Hindi mawawala sa isipan ng tao at kay Senador Ping Lacson na talagang sinabi ni Marcoletang i-give up ang KIG, Kalayaan Island Group. Yun po yun. Ganun po ang tamang pagbasa at sitwasyon sa mga ganyan. Di ba? Kaya sa mga kabataan, sa buong mundo, yan po yung ating pamarisan. Pag kayo po ay pinipersonal na binabanatan ng isang tao na alam nyo namang wala kayong mapapala at wala namang mangyayari, huwag na lang patulan. Sabi nga nila paubayan natin sa Panginoon, si Lord na lang ang bahala. Ay, diba? Okay? So, ayan po. Lagi naman tayong nagpapalaala lang para for information at education. May katahimikan kung mataas ang level ng usapan. Pag ibinaba mo na talagang makakasira sa iyong reputasyon at pagkatao, walang mangyayari dyan. Please like and share.